Ang oras sa hudyat, alas 10:01 ng gabi. Hindi po yan ang kampana na hinahanap ni tatay, ha? Baka habulin tayo, baka pagkamalang Balangiga Bell. Okay, Kapurang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Sabado, 29 de Hulyo de 2017. And tayo po ay nasa ika-apat na serye live ng Alien Talk. Ngunit sa pagkakataong ito, tayo po ay naka-full audio mode upang bigyang daan ang mga request na kung mangyari, kung po pwede lang din daw na wala naman daw ako masyadong pakikita, ay baka pwedeng mag-full audio para sa ganon ay maging conveniente sa lahat. Dahil may mga iba pong gusto nakikinig at habang nakaiga, medyo relax, at parang radio style din naman daw ang aking pamamahayag. Sige, pating subukan ito. At pabor din naman po ito sa akin, gawa ng hindi po naman ganun kabilis ang aking koneksyon sa internet. Kaya hindi ko inaasahan na magkaka-experience tayo ng lag sa gabing ito. Okay, so sa pamamagitan ng Facebook Live, layunin po ng Alien Talk ang mabigyang daan ng mga usapin patungkol sa UFOs at aliens. Hangad rin po natin makabuo ng konklusyon ng kulang interpretasyon hinggil sa mga bagay na ito na angkop sa ating kamalayan, angkop sa ating kultura, angkop sa ating tradisyon, angkop sa ating panlasa, at siyempre naaayon sa mga salaysay na isinalin sa atin ng ating mga magulang. Yan po ang isa sa mga objective natin dito. At siyempre, bilang nagkakaisang bansa at sa ngalan ng UFO Society of the Philippines, ako si Tony Israel, co-founder ng UFOSP, ang inyong makakasama hanggang sa kabuuan ng ating inihandang paksa ngayong gabi. Ang paksa po natin ngayong gabi ay napaka-interesting in the sense na ang istoryang ito ay hindi lamang nauukol sa sighting ng UFO na nasa himpapawid, kundi ito po ay nauukol sa salaysay ng isang pamilya na kung saan sila ay pinasok ng isang misteryosong ilaw na bola o bolang ilaw, bolang apoy, something like that, ng kanilang description. No? So, yan po ang ating pagtutuunan ng pansin. At ang dahilan din ko bakit ito ang aking paksa na napili, dahil nais ko rin pong mapukaw ang inyong kamalayan na baka meron po sa mga nakikinig, meron po kayong mga kakilala na nagkwento sa inyo hinggil sa mga bagay na nakakita sila ng bolang umaapoy o bolang makinang, at ang interpretasyon ay San Telmo, St. Elmo's Fire, at siguro mabibigyan po ninyo ng paghahambing. Maaari po ninyong maihambing ang kaso ng isang pamilya dyan sa Rojas City, Capiz. At bago po tayo magsimula, nais ko munang batiin ng aking mga nakalimutan o nakaligtaang batiin nung nakaraang broadcast natin. Siyempre nandyan si Mr. and Mrs. Lawrence Landicho, kanyang buting may bahay na si Tempora Landicho. Siya po ang magulang ng ating officer na si Joe Landicho. At siyempre si Zaldi Vilches, ang ating Vice President for External Affairs na tumatayo pong tagapagsalita ng UFOSP. Siya po yung madalas ma-interview, yung magandang lalaki. Oo, yan ang madalas ma-interview ngayon. Yan nung nakarang interview niya, mukhang na-chop-chop yung video, kaya lumabas po doon na ang pinaninindigan namin ay UFO. Hindi po. Mabuti na lang, naunahan po ng UFOSP, ng ating live stream, ang ating evaluation o obserbasyon patungkol dun sa object na yon. Kaya ang sinabi po ni Saldi doon maaring UFO. Pero hindi na ho pinagtuloy. Ang nais po sanang sabihin ni Mr. Vilches doon ay maaring UFO, ngunit ang aming posisyon dyan ay baka, mas malamang na yan ay satellite na pinakawalan ng China. Ngunit, hindi na po yung nabigyan ng pansin. Sa halip, ang nabigyan ng pansin ay ganung pahayag
Hindi na po ng UFOSP, pahayag na po ng Pag-asa. Okay, so ganun talaga, Zaldi, ha? At syempre, binabati ko rin si Christopher Big Heart Yu and Joven Anisco ng Rojas City Capiz. Yan po sila yung mga media personalities na nagpa-practice sa Capiz. Particular, nakabase sila sa Rojas City. Ha? Okay. So, yan po ang diyan po iikot ang ating talakayan ngayon. Patungkol po dito sa morphing alien in Capiz. Patungkol po yan dun sa bolang ilaw na pumasok po sa bahay. Pumasok sa bahay. At marami pong masalimot na salaysay tungkol dyan. Hindi po yan yung bigla lang pumasok, kasi meron po pong mga preceding events na may uugnay, maikakapit doon sa pangyayaring yan. Okay? So, bago po natin dakuan ang ating main topic ngayon, nais ko po sanang ipagbigay alam na itong ating bagong membership program na kung tawagin natin ay UFO 360. Ang UFO 360 membership program ay patungkol po ito dun sa mga unang-una, primero, doon sa mga nakaka-experience ho ng persistent thoughts about UFOs, persistent thoughts about aliens. Yan po ang pangunahing dahilan kung bakit nilunsad po natin ito upang mabigyan po ng pagkakataong na maihinga yung mga ganitong persistent thoughts. Alam niyo po marami po siguro sa atin, ako po'y naniniwala, na marami po sa atin ang merong taglay na ganitong gunita. May taglay na thoughts o palaisipan sa kanilang isip na palaisipan na patuloy silang binabagabag. Ano nga ba ang sagot? Ano nga ba ito? Bakit napapaniginipan ko ay ganito? Bakit pumapasok sa aking isipan at hindi ako mapalagay? Naniniwala po ako dyan na marami rin po ang populasyon ng Pilipino ang nakakaranas ng ganito. Ngunit, natatakot po silang magsalita. Nahihiyang magsalita. Ultimo sa kanilang mga kamag-anakan o sa kapatid man, sa best friend man, ay hindi nila ito basta-basta na-i-share gawa ng takot sila na baka mapulaan. Naniniwala po kung meron po tayong mga kababayan na ganyan. Kaya itong ating programa na UFOSP 360 membership, yan po ang pinaka-primerong objective, ang matulungan po ang mga kababayan nating nakararanas ng persistent nagging, yung bang binabagabag ng kanilang kaisipan patungkol po sa mga aliens at UFOs. Pangalawa, kaya po tinawag na 360 yan dahil ang membership fee ay 360 pesos lamang kada taon. Hindi na po mabigat po siguro yan, Kung tayo kakain sa restaurant, ang 360, saan po tayo dadalhin ngayon? Ngunit ito ay whole year round. May pagkakataon po silang makipag-mingle o makipag-usap sa mga kagaya nila o kagaya namin o kagaya natin na akin po silang gagabayan. At sa halagang 360, mabibigyan din po sila ng pagkakataong makapag-voice out. Mabibigyan po sila ng boses, mabibigyan po sila ng tinig patungkol sa pag-aayos ng ating organisasyon. Matagal-tagal na po namahinga o nagpahinga ang inyong nagpahinga ang inyong lingkod pagdating po sa pag-sasaayos ng UFOSP. Ngunit sa pagkakataong meron na po tayong modernong pamamaraan, may internet na, pwede po tayong magkaroon ng pagtitipon kahit once a week, mapag-usapan ng mga bagay nito, group meetings, group counseling, etc. At, syempre, magbibigyan po kayo kung ano po ang sa tingin ninyong may mumungkahin ninyo na makabubuti po sa organisasyon, ay yan po ay kasama na po dyan sa inyong magiging membership.
Pangapat, ang inyo pong 360 pesos na membership fee ay may gagamit po natin yan sa pagresponde. Sa funding, general funding na requirements ng grupo. Marami po kaming naging leksyon noong nakalipas na nabuo ang grupo noong 2010 and 2011 ay wala pong funding ang UFO SP. At yan po ang nangyari, kanya-kanya po kaming dukot, kanya-kanyang buti yung mga kasama natin ay may mga nadudukot, ang inyong lingkod ay kulang. So, nangyari po, yung iba pong nag-volunteer o voluntarily na nag-contribute, malaki po ang kanilang na-contribute. Kaysa kung pinagsama-sama sana yung membership, ay isasagawa sana yung mga karagdagang gawain at kaukulang pagresponde sa mga instances na merong UFO sighting. At siyempre, kagapay po natin dyan ang UFO Watchers Group sa pangunguna ni John Reguera at ni Volt de Guzman. Unti-unti na po silang nagsisimulang magkumpuni ng kanilang mga gamit para sa sky watching. At aking nga pong ipinapayo na itong sky watching nila ay hindi lamang din ito nakafocus sa UFOs, kundi maging sa pag-subaybay, pag-monitor ng ating kalangitan kung meron mang mga anomalyang maaaring maobserbahan. Kabilang na siyempre dyan, bakit ang langit kulay pula? At bakit, gaya ng ibang bansa, bakit dalawang araw, dalawang sun? Bakit ang buwan, hindi na yata, naging oblong na yata? Mga ganong bagay. Isasama po siguro sa mga darating na panahon, maisasama po yan natin sa pating mga obserbasyon. So, yan po ang isa sa mga kadahilanan kung bakit natin sinusuportahan. At buti na lang may mga kabataan tulad nila. No? So, ang inyong membership fee na 360 will go a long, long way. At may kasama po dyan yung inyong enrollment dun sa aming secret group. Itong secret group po ito, binubuo po ng UFO SP officers, no? Na matagal na pong hindi napapasyalan. Pero, naliligayahan po ako dahil nadudun pa. Hindi po bumitiw yung ating mga original na kasama. Samantala, nais kong pasalamatan muli si Mr. and Mrs. Christy Gunn sa kanilang pinadala na organ pendants. Christy, hindi ko pa siya napoprogram kasi gusto ko i-program siya kapag new moon at kapag full moon, para medyo ma-assure natin yung potency niya. Siyempre, kailangan titingin din tayo sa mga celestial signs kung ito ba'y favorable sa mga ganyang pag-program. So, once na titignan ko sa kalendaryo, baka next week ay ipoprogram ko na ito at masubukang isuot. Maisuot na. At ang makaranas po tayo muli ng higher spiritual awareness, higher spiritual sense. Okay, so nandiyan ang ating kaibigan na si Patrick John Estilo. Magandang gabi. Kailan po ba yung sightings na sa Capiz? Mamaya sasalaysay natin. Ang John Reguera, magandang gabi rin sa inyo. Okay. So, yan po ang ating mga paunahing anunsyo patungkol po sa UFO 360. Yan po ay nasa soft launching pa lamang dahil nais ko sanang i-coincide ang more aggressive launching sa darating na September 3, which marks my 17th anniversary mula nang ako ay maka-experience, magmula nang makunang ko ang mga UFO sa himpapawid ng Las Piñas. And bukod dyan, kung inyo pong nabasa yung ating fan page, may nag-post dyan o dun sa group page natin, may nag-post dyan, ang pangalan niya ay Fred, no? At maganda yung kanyang salaysay, hinggil ito dun sa kanyang medyo naligaw siya dun sa kanyang direksyon, at imbis na papunta siya ng masinag side,
napunta siya sa Cogeo side. Ito yung nangyari noong 1993. At iba ang kanyang nasaksihan. Meron po siyang nasaksihan ng mga nakahilera. Nakahilerang mga tao. Nakahilerang mga tao na nakaputi na sa kanyang wari ay nakakamisot China. Ano kaya yun? Yung kaya ay meron siyang natawid na dimensyon. Yung kaya ay mga espiritu, mga kaluluwa. Inanyayahan natin siyang samahan tayo sa isang interview at siguro by next week, no? Kasi hindi pa siya handa sa ngayon. Well, atin ang dakuan itong case of the morphing alien in Capiz. Okay? Ito ay medyo ito ay nangyari diyan, ano? Ito ay nangyari noong year 2011, sometime June 2011. Nabalita ko ito dahil mayroon pong tumimbre sa akin na meron daw na feature sa TV tungkol sa sightings sa Capiz. Ako'y nasa Maynila noon and alam nyo, limitado ho ako. Kaya nga gaya na nabanggit ko kanina, kapag may mga ganitong malalaking balita, malalaking, kumbaga naging sensational, gaya ng Capiz sighting, hindi ko yan pupuntahan ng mainstream media kung chismis-chismis na. No? So, pinuntahan mo ito ng ABS-CBN, ng GMA7. At nakarating po rin po ito sa aking kalaman bago po makarating ang GMA at ang ABS doon. Dahil sa kakulangan ng pondo, ay hindi ako nakaresponde agad. Mabuti na lamang, yung isa naming officer na si Egay Padrigon, ay may project doon sa Capiz, doon sa Rojas City mismo. At sa mga panahon yun, sa linggong nangyari yun, papunta rin siya ng Rojas. So sabi niya, sumama ka na. Sumakay ka na, kumbaga. O naiangkas ako doon sa kanyang biyahe, papunta ng Rojas City. Talagang parang pinag-adya na makarating ako doon. No? So, nung pagdating namin ng Rojas City, nandun si Corina Sanchez, although na hindi na kami nagkita ni Corina. Hindi rin siya interesadong kausapin ako. Iniimbestigahan niya yung pangyayari. Ito ay nangyari po sa Barangay San Jose, Rojas City. Barangay San Jose, Rojas City. At may mga nakapansin, may nakapuna na may UFOs na nagpapakita dun sa lugar. Sa isang palayan. Inireport ito sa radyo. Sa radyo muna. Ang host ng radio ng RMN, Radio Mindanao Network, ay si Joven Anisco. No? So, itong si Joven Anisco naman, maaari niyang isang tabi yung balita. Maaari niya sanang sabihin, chismis lang yan. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang ang kanyang interest sa issue at hindi niya nilubayan. Tinutukan niya ng issue na ito. Ang kalaban niyang istasyon ay ang Bombo Radio noon, itinatawanan siya. Tinatawanan yung kanilang istasyon, bakit daw nagpapaniwala sa UFOs. Pero itong si Joven Anisco ay talagang mapagtiyaga. Gustong-gusto talaga niya na palalimin ang kanyang investigasyon. Now, dinala niya ngayon sa kanilang pagmamasid. Ito, sa mga UFO alien hunting, sa mga UFO alien hunters na gustong mag-venture sa ganito. Dinala niya ito si Christopher Yu, na aking nabanggit kanina. Stinger siya ng GMA7. Yung stinger ay yung freelance na kapag may nangyaring balita, i-report niya at kukunan niya ng video. So, napagkasunduan nila, nagkaroon sila ng investigasyon doon, anong oras lumalabas? At sasabi ng mga taga doon, mga alas 7. Alas 7, alas 8. Kadalasan, pagka doon tayo sa probinsya, hindi mo masigurado
yung accuracy ng oras kapag sinabi nila yung alas 7 o alas 8. Isa po yan. Dahil iba wala namang relo. At hindi po sila particular sa oras eh. Kapag sinabing alas 7 o alas 8, di pag nagsimulang magdilim, dapat nandun ka na. Di ito na. Unang gabi, pinuntahan nila. Nag-gather sila, mga taga-media, at mga kapitbahay, may dala-dala ng camera. Isang kabataan doon, mga 17 anyos, may dala-dala rin siyang still camera, digital camera. Nakahanda sila doon, pero hindi nagpakita. Sumunod ang gabi, nag-abang din sila doon. At yung ibang mga taga-Rojas ay pumunta rin, no? Kasi gusto nga nilang makakita tila hindi lang ako sigurado dito, sa pangalawang gabi nila, pag-vigil, ay hindi pa rin nagpakita. Pero sa pagpupursige, sa ikatlong gabi, ayan na. Lumitaw na. Lumabas na ang kanilang inaasahan. At nakakita na sila ng ilaw na bolang pula. Nagsimulang mag-emerge dun sa horizon. Bagkus sa kabila ng kanilang inaasahan yan, although na ready na sila, prepared na sila, nahintakutan sila. Kasi, siyempre, kapag nandun ka sa sitwasyon na ganyan na hindi mo alam yung first time mong makakita ng isang bagay na ganito, hindi ka talaga nakahanda, no? Kung eroplano pa yon, gaya ng sinasabi ng Pag-asa, bakit may hintakutan? Natural instinct. Common sense. Bakit may hintakutan? Bakit magtatago? Ito sila nagtago. Palibasa itong Pag-asa, pagka nag-imbestiga, hindi nila tinitignan yung konteksto. Hindi nila binibigyang halaga kung ano yung sentimiento ng mga witnesses. At sa kanila from the surface lang. Superficial lagi ang kanilang approach. Kaya yan, scientific ko na Now, nang dumating na nung nagpakita na itong UFO, kanya-kanya silang tago. Ay, naku, yan na yan, tago. Yung isang bata na naka-digital camera, buti na lang, may nakunan siyang isang klarong shot. Bago siya na parang nalaglag siya dun sa palayan. No? At alam niyo po ang sabi niya sa akin, bakit ka ako isang shot lang nakuha mo? Sabi niya, kasi nung dumating, parang nag-flicker yung camera namin. May kuryente, parang abnormal yung performance ng camera. No, na yung screen, gumagano. May noise, no? Yung screen. Pero walang noise yung object, ha? At natakot siya na baka masira yung kanyang camera. So, ang nangyari, after yung shot na yun, hindi niya na inulit. Fearing na baka masira yung kanyang camera. Pero itong sila Christopher Yu, itong mga taga-media, sige pa rin ang shoot nila. At mayroon po silang bidyong nakuha. Now, matapos itong nabalita, pumutok ito, pinuntahan na ng media, ng mga mainstream, etc. Sa madalit sabi, medyo napahiya yung Bombo Radio na panlalait nila dito kay Joven Anisco. At dahil dyan, pinarangalan namin po si Joven Anisco noong 2011 sa kanyang naging effort, no, na pursigihin ang kasong ito. So, nakilala ngayon ang UFO sighting dyan sa Capiz noong 2011. Now, etong maganda. Nang ating pong sinuri pa, nilaliman pa natin ng investigasyon, dito na lumabas yung mga istorya. Yung mga kwento dun sa mga bahay-bahay. Alam niyo dun sa lugar nila, konti lang ho yung mga bahay. Pero yung mga nakatira dun, halos kamag-anakan. May isang pamilya, hindi ko nababanggitin yung apelido, ha? Palagay natin, for reference purposes, tatawagin ko na lang silang De La Cruz family. Sabi ng De La Cruz family, sabi niya, Sir Tony, bago pa yung incidenting nakuna ng video at ng picture ng bata,
A week prior to that, marami na hong nangyari pa. Hindi lang ho yun. For instance, yung isang magkakasama doon na magkakapit-bahay, kasamang De La Cruz doon, isa sa miyembro ng De La Cruz family, galing po sila sa Lamay, dumaan sila dun sa, Pilapil ba tawag yan? Yun sa Palayan eh. Dumaan sila dun sa Palayan na yan. At biglang lumiwanag. Ang kalangitan, biglang lumiwanag ng alas 12 ng hating gabi. Galing sila sa Patay, galing sila sa Lamay. So, ang daan dun sa probinsya wala pong kalsada. Kumbaga, kung dadaan sila sa Palayan, dun po sila dadaan. Now, biglang lumiwanag. Tapos, ang mga manok ay nagtilaukan. At yung isang matanda doon, lumabas ng bahay, thinking, or inakala ng matanda ay alas 4 na ng madaling araw, alas 5 na ng madaling araw. Bagkus, yun ay 12 midnight. At dito nakita nila isang malaking object na halos papalanding doon sa kabilang palayan. So, nung papalanding, nakita nila nagbago yung kulay. Take note. From pula, nagbago yung kulay, naging yellow, hanggang sa nag-blue, hanggang sa nawala yung object kasi nagpatay na ng ilaw. So, ito yung isa sa mga cases na hindi na nauusisa ng Pag-asa. Now, prior to that may isang bolang ilaw. May isang bolang ilaw na pumasok doon sa bahay ng mga De La Cruz. Ang kulay ng bolang ilaw na yan ay pabago-bago. Nagkukulay green, yellow, blue. At naglalaro doon sa biga. Yung beam ng bahay nila naglalaro. Doon sa kwarto ng matanda, lola ng mga De La Cruz, at may tagabantay doon sa lola. Nakikita yung bola na yun. Namamangha yung matanda, syempre. At ang kasing laki raw ito ng suha eh. Kaya tawag nila diyan kabugaw. Ang suha sa kanya is kabugaw. So, kasing laki daw ito ng kabugaw. Naglalaro dun sa beam. At itong bantay naman, bata pa ito, wala pang 20. Kumuha ng tsinelas, pupukpukan. Hindi daw niya matamaan. Umiilag. So, pinabayaan lang, sabi ng lola, pabayaan mo na yan. Bisita yan, sabing gano'n. No? Although na, hindi ko alam kung ano ang paniniwala nila tungkol doon. Basta ang tawag lang nila is kabugaw, something like that. Meron din mga tales o mga folklore na itong kabugaw daw taglay daw yan sa bibig ng ahas na kapag ibinigay sa isang tao, magtataglay daw ng kapangyarihan yung tao. Depende sa pipiliin ng ahas. Anyway, lumipas ang mga araw, bago yung tandaan natin, bago magkaroon ng sighting incident na napabalita. Yung isang pamilya De La Cruz, babae, naiwan sila mga babae nung araw na yon kasi yung mga lalaki nagpunta sa fiesta. Ang negosyo nitong mga De La Cruz yung sa probinsya na padisco ba. Meron silang paarkilahang mga sound system. So, kung may fiesta dun nung araw na yon, yung mga lalaking De La Cruz, magkapatid, pamangkin, nagtulong-tulong dahil nag-set up sila ng kanilang sound system. Naiwan sa bahay mga babae at mga batang lalaki. Itong Mrs. De La Cruz, naligo. Pero yung CR nila doon, walang kisame. Kaya matatanaw niya kung meron tao. So, naliligo na siya. At pag tingala niyang gano'n, may nakita siyang naninilit. So, ang sa tingin niya, bayaw niya. Sa tingin niya, bayaw niya. So, sabi niya, bakit mo ako sisilipan? Bayaw kita. Sabi niya gano'n. Wala, nagkalabugan dun sa iba, kisame. May kumakalabog dun sa kisame.
Tapos naglumabas si Mrs. De La Cruz at paglabas niya, nandoon yung mga pamangkin, nandoon yung iba pa niyang hipag at natatakot kasi nga narinig nila na kumakalabog yung kisame. Eh di sabi ni Mrs. De La Cruz, ano ba tong si Boy? Halimbawa lang, Boy ang pangalan. Eh, nakita ko sa CR, naninilit. Pambihira to, sabi niya. Eh, ako pa sisilipan niya. Ganun. Ano. Eh, di, kumakalabog doon sa taas. Sabi ngayon ni Mrs. De La Cruz, bumaba ka lang dyan, hindi ako magagalit. Bumaba ka lang dyan, hindi kita isusumbong. Bumaba ka na. Aba, ayaw bumaba. Hanggang sa nakaramdam sila na kakaiba na. Sabi niya, iba na yata ito. Hindi na yata ito si Boy. No? At sa tuwing sisigaw sila, gaganti naman ng dabog yung nasa kisame. Hanggang sa napakiusapan siguro nila o talagang umiiyak na sila takot sa takot. Kumuha ng itak ng babae. Iitakin niya na. Eh, nung hinahabol niya dun sa kisame, sabay ganon, sabay tok-tok, sabay ganon, sabay sigaw, sabay mura, nandiyan na yung mura. Lumipat yung from the CR, dun sa komedor, from the sala, lumipat papunta doon sa may kusina. Yung kalabog. Aba, pagbaba, nakita niya yung kapatid niya. Hindi yung bayaw. Ang hitsura ay yung kapatid niya. So, sabi niya, ikaw walang yan. Bubusahan mo pa ako. Bumaba yung kapatid niya, tumalon. Tumama sa lamesa. Pero, sabi, hindi nakaramdam ng vibration yung lamesa. As if na parang nag-stick lang siyang ganon. As if na parang nalaglag pusa. Walang sound. Nakita nila tumalon yung kapatid nilang nakahubad at kumaripas papunta dun sa likuran, yung likuran nila ay palayan na. Hinabol nila ng tingin. Nakita nila, lumiit yung kapatid nila hanggang sa naging bata. May nakasalubong na kapitbahay dun sa palayan, may nakita sila maliit na bata na lang. So, paano mangyayari, sabi nila, paano mangyayaring si Boy yun at paano rin mangyayaring na kapatid nila yun, yung mga lalaki nga nandoon sa kapistahan, nagsiset up. And, ito pa, yung lola, may kwento rin. Sa kisame rin, narinig niya yung anak niya. Nung umagang yun, no? Nung umagang yun, ang lola nagwawalis dun sa kanilang bakuran at narinig niya yung anak niya. Doon sa kisame. Sabi niya, Lola, anong ginagawa mo? Boses to ng anak niya pero wala siya nakita. Pero nanggaling din sa kisame. So, ano ang implikasyon po nito sa aking pag-unawa, sa aking pagtanggap ng salaysay? Ano kayang implikasyon? Nag-morph kaya yung alien? Yung bola kayang nakita nila ay representasyon ng alien na walang katawan, ngunit nanggaya siya ng boses, nanggaya siya ng anyo, hanggang nang siya'y napilitang umalis. Yan po ay isa sa mga salaysay na iniunawa ko pa rin hanggang ngayon. Na ito bang mga aliens ay may kakayahang mag-morph? Palagay ko, oo. Na itong mga aliens ba may kakayahang manggaya ng anyo? Ayon sa salaysay, palagay ko, oo. No? In fact, dito ho sa Laguna, meron din pong nakunang ganyan sa CCTV, na yung ilaw naman, kung makikita sa CCTV, mariresearch nyo po yan sa YouTube ilaw nakunan sa CCTV. Itong ilaw na to, balak pumasok dun sa bahay ng certain Mr. Lim. Hindi ko masyado So, Mr. Lim, ngunit hindi ito natuloy. Parang naghahanap ng lalabasan. Makikita niya, mapapanood niya sa YouTube. Now, ang sabi ng Pag-asa, yan daw po ay St. Elmo's Fire.
Yan daw po ay electrical charge na galing sa kalawakan at bumababa dito at nag-charge, no? Ngunit, paano sa behavior ng object na yun, paano niya masasabing St. Elmo's Fire na kapag parang kidlat, na kapag tumama sa lupa ay mag-explode o magkakaroon ng reaksyon? Itong object na nakita sa CCTV ay parang meron sariling pangingisip. Alam niya kung saan siya pupunta, alam niya may hinahanap. So, ang mga bagay nito ay maaari pong pumukaw sa inyong kaisipan, kamalayan, o maaari ninyong ma-recall ang alinman sa mga kwento ng inyong mga kaibigan, o inyong mga naging karanasan, at unti-unti po natin ito mabubuo. Bakit po ako particular? Bakit po ako concerned sa ganito? Dahil ako po'y naniniwala na nandito na sila. Nandito sila, matagal na siguro. At ako rin naniniwala na hindi lahat ng ating nakikitang tao ay tao. Maari, ang ilan sa mga strangers na yan ay mga aliens o mga hindi tulad natin na may kakayahang magpanggap. Okay? So, yan po ang isang salaysay tungkol po dito sa morphing alien dito sa Capiz. Nagkaroon din ako ng pagkakataong mabisita muli ang pamilya de la Cruz nitong 3 weeks ago lamang na sponsoran po yung aking trip dyan sa Rojas City ni Don Ramon Heredia. At doon kami nagkita at binisita po namin yung De La Cruz. Yung mga bata po na nandoon sa sala na sobrang nervous na, ay malalaki na po ngayon, syempre. At isa po sa mga batayan ko ay yung veracity ng kanilang account ay yung hindi nakakalimutan yung pangyayari. Diyan po ninyo masasabi kung ang isang humarap at nagbigay ng salaysay kung siya ay nagsisinungaling o hindi, kung hindi talaga niya nakalimutan ang isang pangyayari, particular pagdating po sa UFO. Itong mga batang ito ay maliliit pa noon, ngunit ng kanilang isinalaysay ang kanilang naranasan 6 years ago ay ganun-ganun pa rin, no? Walang pagbabago. Kaya sabi ko totoo nga ang kanilang karanasan. Ngayon, wala man tayong masasabing hard evidence, ay respetuhin po natin ang mga ganito. Otherwise, wala po tayong maani sa alinman kapag tayo ay nagsimulang mag-imbestiga o kung tayo man ay nagsimulang mag-unawa patungkol sa bagay nito. Okay, basahin natin, no? At saka pala, no? Noong nakaraan, meron pong Filipino na nagbakasyon sa Amerika at nakakuha po siya ng video doon. Mga Filipino po na nagbabakasyon sa Amerika, sa ibang bansa, ay nakakakita rin po ng UFO at sila rin po ay nagbabalita sa atin. Okay, so yan. Ang pangalan nung isa ay si Ace, kung di ako nagkakamali. At mayroon pang isa, ayaw lang niya magpabanggit. Ito ay mga kasing idarang ko na to. Pareho kami ng So, nakakita rin siya habang nagpapalipad sila ng saranggola ng kanyang anak doon sa California. So, okay. So, basahin muna natin itong mga komentaryo. Nice topic. Thank you, Franz. Kay Baby G Aquino, masaya akong nakikinig ka, Tony. Thank you. Kay Bob Fernandez, my N2000 had a bad picture outcome when he took an image of a UFO in daylight. Year was 2001. Ayaw yata talaga magpakuha. May ganyan, Bob, no? Naniniwala ako yung mga objects na yun, may kanya-kanyang behavior at intelligent niyan. In a sense na kung gusto nila magpakuha, papakuha. In a sense na kung ayaw nila magpakuha, iiwas yan. At meron din sila tinatawag na stealth mode. Nagpapatay ng ilaw. Pag nagpatay ng ilaw, as dark as night. Lalo na't kapag gabi.
as dark as night. Kaya yung mga gusto mag-hunting, dyan, ihanda mo yung infrared mo para kahit magpatay ng ilaw, ay meron ka pa ring mahagip na image or at least shape. Okay. Sabi ni Franz, nakakita din po ako ganong ilaw parang may sariling pag-iisip. Tama. At bumili pa nga ako sa 7-Eleven. Okay. Baka yung nagtinda sa iyo baka yung nagtinda sa iyo alien. So, wag po natin i-discount, no? Na ang mga ating nakikita, lahat ng ating nakikita ay tao. Kung inyo pong may nabasa nga po ako diyan, kapag merong stranger na humingi sa iyo ng tulong, kung meron lang ka rin lang may bibigay, bigyan mo. Ako, ganun ako. Kung wala, pasensya, no? Pero may iba, siguro dala na rin ng init ng ulo, nasisigawan pa. Kung hindi pala tao yon at nagalit, gaya dun sa isang kwento, may kwento rin na may matanda, ganap na mga alas 10 ng gabi, at pumunta sa bahay ng isang, doon sa bahay, naglalakad yung matanda at humingi ng tubig. Hihingi lang ng tubig. Hindi pinainom. Bagkus, nasigawan pa yata yung matanda. Nung makalayo-layo lang daw yung matanda, biglang nasunog yung bahay. Yung mga ganyang istorya ay hindi po natin yan i-discount. Ano po? Okay. So, kung wala nang mga pahabol na katanungan, at tayo tatanggap muna at mag-aantay ang tabay ng mga katanungan. Kung meron kayong katanungan, maaari po ninyong teka, mukhang gamit ko, nakatingin kasi ako dun sa computer Okay, so si Noel Bailon from Sydney. Oh, my favorite city. Maganda Sydney, dyan sa King's Cross. Okay, nakakuha sa 7-Eleven. Okay. Baka patay Cindy yung ilaw, sabi ni Noel. Yes, oo. At kay Janet Pecayo, I'm listening now. Thank you, Janet. At kay Noel, oo, patay ilaw, na ganyan yan, may tendency na magpatay ng ilaw, may tendency na pakita ng kanilang kilas, Alam niyo,